Ako si Danilo at sa loob ng 10 taon, ang gabi ang aking tahanan. Manibela ang aking kasama at ang kalsada ang aking patutunguhan. Isang gabi-gabing ritual ang pagpasada ng taxi. At akala ko, nakita ko na ang lahat, bawat sulok ng Maynila, bawat uri ng pasahero. Ngunit may isang babala na paulit-ulit na itinanim sa aming mga driver sa garahe. Kapag dumaan ka sa KM4044 pagkalampas ng hating gabi, huwag na huwag kang titingin sa rearview mirror. Sa tagal ko sa kalsada, unti-unti kong nakakalimutan ng mga ganoong kwento. Hanggang sa isang gabi, isang maulang Martes, bandang 2:00 ng madaling araw, pinalad akong dumaan sa KM44. Ang bawat patak ng ulan ay tila humahampas sa aming pagod na diwa. Nakalimutan ko ang babala, ang tanging nasa isip ko ay makarating sa garahe o makahanap pa ng huling pasahero. Biglang bumigat ang manibela, tila may hindi nakikitang puwersang humihila sa akin. Sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng isang pundidong poste, may isang babaeng nakaputing bestida. Basang-basa siya, nakayuko, at ang buhok ay nakakalat sa kanyang mukha. Huminto ako dahil sa awa, at dahil na rin sa pag-asang ito ang aking huling biyahe, sumakay siya sa likod. Hindi siya nagsalita. Itinuro lang niya ang direksyon sa dulo ng isang madilim at masukal na subdivision. "Ma'am, malakas po ang ulan, baka gusto niyo ng tissue?" Alok ko kahit na ang lamig ng hangin ay bumabalot na sa loob ng taxi. Walang sagot, ang naririnig ko lang ay ang patak ng tubig mula sa damit niya patungo sa floor mat ng taxi. Pat, pat, pat. Sinubukan kong tingnan ang mukha niya sa rearview mirror, ngunit tila may aninong nakaharang. Wala akong nakita. Bakante ang upuan sa likod. Ngunit ramdam ko ang bigat ng sasakyan at sa bintana. Kitang-kita ko ang nakasandal na anino, malabo ngunit nakakapagpanindig balahibo. Pinagpawisan ako ng malapot kahit malakas ang aircon. "Dito na lang po," bulong ng isang boses. Malamig. Parang galing sa ilalim ng lupa. Inihinto ko ang sasakyan sa tapat ng isang lumang gate, binalot ng baging at kalawang. Paglingon ko sa likod para kuhanin ang bayad, wala na ang babae. Pero ang upuan, basang-basa, at sa gitna nito, may naiwang isang lumang barya, isang piso na ang petsa ay 1974. Nabalot ako ng pagtataka at takot. Sino siya? Bakit wala na siya? Biglang may kumatok sa bintana ako, halos tumalon ang puso ko sa gulat. Security guard pala ng subdivision. "Sino ang hinatid mo rito, boss?" Tanong niya habang kinakalabit ang flashlight na nagpaputol sa katahimikan ng gabi. "Yung babaeng nakaputi, guard. Bigla na lang nawala, hindi pa nagbabayad ng maayos," reklamo ko, pero nanginginig ang bawat salita. Napailing ang guard. Tinapat niya ang flashlight sa gate at ang liwanag nito ay tila nagbigay buhay sa nakakapanindig balahibong kwento. "Boss, 5 taon ng bakante ang bahay na yan. Noong 1974, may nasagasaan dyan sa KM44. Isang babaeng ikakasal sana. Hanggang ngayon, naghahanap pa rin siya ng masasakyan pa uwi." Napatingin ako sa palad ko. Ang baryang hawak ko ay unti-unting naging tuyong dahon ng kalatsuchi, na tila nagsasabing totoo ang bawat kataga ng guard. Pero ang mas nakakakilabot. Nang paalis na ako, muli akong tumingin sa rearview mirror. Sa pagkakataong ito, hindi na bakante ang upuan. Nakita ko ang mukha niya, wala siyang mga mata. Ang mga butas ay puro itim at nakangiti siya sa akin, isang ngiting punong-puno ng takot. Habang dahan-dahang inilalagay ang kanyang malamig na kamay sa balikat ko. "Salamat sa hatid, Danilo," bulong niya sa mismong tenga ko. Ang lamig ng hininga niya ay tila yelo na dumaloy sa aking ugat. "Susunod, ako naman ang maghahatid sa iyo." Lumipas ang 3 araw, pero hindi ako makatulog. Ang bawat pikit ko, nakikita ko ang ngiting walang mata. Ang masama pa rito, ang tuyong dahon ng kalatsuchi na dapat ay itinapon ko na, ay laging bumabalik sa dashboard ko. Kahit anong gawin kong linis, amoy basang lupa pa rin ang loob ng taxi. Sabi ng isang matandang driver sa garahe, "Danilo, hindi siya titigil hanggat hindi mo na isasauli ang kinuha niya. Ang bayad na barya ay hindi para sa iyo. Yun ay para sa kanyang huling hantungan." Bitbit ang kaba at ang dahon na muling naging lumang piso, bumalik ako sa KM44, 2:00 uli ng madaling araw. Patay ang radyo,
pero may naririnig akong mahinang himig. Isang lumang kanta na parang nanggagaling sa ilalim ng upuan. "Dito na ako, ma'am!" Bulong ko habang humihinto sa tapat ng lumang gate. Pero sa halip na guard ang sumalubong sa akin, ang gate ay nakabukas na. At may mga kandilang nakasindi sa loob ng bakanteng lote. Bumaba ako ng sasakyan. Imbawat hakbang ko sa maputik na lupa ay tila may humihila sa aking paa. Inilapag ko ang barya sa tapat ng gate. "Ma'am, heto na po ang bayad nyo. Patawad kung nagambala ko kayo," sabi ko habang nanginginig. Biglang tumahimik ang paligid. Huminto ang ulan, pero ang taxi ko, biglang umandar ang makina. Nakita ko sa bintana, may nakaupo na sa driver's seat. Isang babaeng nakaputing bestida. Pero sa pagkakataong ito, suot na niya ang belo ng ikakasal. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin mula sa loob ng taxi. "Danilo," tawag niya. Pero ang boses niya ay hindi na galing sa lalamunan, kundi parang bulong sa loob ng utak ko. "Sabi ko sa'yo, ako naman ang maghahatid sa'yo." Nanlaki ang mata ko nang makita ko ang speedometer ng taxi ko. Kahit nakahinto, pumapalo ito sa 100 kph. Biglang lumiwanag ang buong paligid, parang may paparating na malaking truck mula sa likuran ko. Ang mismong aksidenteng pumatay sa kanya noong 1974. Muling nagdilim ang paningin ko at ang huling nakita ko ay ang paparating na liwanag mula sa truck. Pagmulat ng aking mga mata, tila bumalik ako sa simula. Muling umuulan ng malakas. Ang taksi ko ay nasa gilid ng kalsada sa KM44. Ang makina ay tumatakbo at ang radyo ay nakabukas, nagpe-play ng isang lumang kanta. Pinilit kong igalaw ang aking katawan, ngunit naninigas ang bawat kalamnan. Tiningnan ko ang rearview mirror. Nakita ko ang sarili ko, pero mas matanda, mas pagod, at ang mga mata ko, tila walang buhay. Biglang bumigat ang manibela. Sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng isang pundidong poste, may isang babaeng nakaputing bestida. Basang-basa siya at nakayuko. Huminto ako. Muling may kumatok sa bintana ng taxi. Ang kumatok ay ako. Ako na nakaputing pulo na damit, basang-basa at nakayuko. At sa bawat gabi sa KM44, muling may kumakatok. Isang walang katapusang bangungot, wakas.